Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay relasyon at hindi reliyon. Relasyon at hindi reliyon. Ayon po sa Marcos 15:16, dapat tayong humayot, ipangaral ang Ebanghelyo upang makilala po ng mga tao ang Panginoong Hesus, tagapin siya bilang kailang tagapagligtas, at hayaan siya na ang maging Panginoon at Hari ng kanilang buhay. Itong paraan, sila po ay makatakas sa kaparusahan ng impyerno at makakatiyak ng lugar sa langit. Ngayon mga minamahal, ano ba dapat ang maranasan kapag may nampalataya sa ating Panginoong Hesus? Eh po sa unang Juan 1:3, sabi roon, yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ayon po sa verse 1 and 2, ang siyang kanilang ibinalita ay si Kristo na kailan nakita, namasdan, nahawakan, na siyang salita ng buhay. Siya ang buhay na walang hanggan, mula sa Ama at pinahayag sa tao. At muli po sabi sa verse 3, ating nakita ang layon ng pagbabalitang ito ukol sa ating Panginoon Hesus. Nauna po upang ang mga tao ay magkaroon ng pakisama bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. At ikalawa po upang sila rin ay magkaroon ng pakisama o relasyon sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Hesus. Kaya batay po sa mga bersikulong ito, ang isang mahalagang katangian natin, kundi man pinakamahalagang katangian, ay ang pagkakaroon ng relasyon, ugnayan po sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoon Hesus. Hindi ang mga tradisyon, ritual o reliyon, kundi relasyon, ugnayan sa Diyos at sa ating Panginoon Hesus. At pangalawa po, ang tunay na ligtas at Kristiyano ay dapat may ugnayan o relasyon din sa ibang mga manampalataya. Mula nang siya po ay naligtas hanggang siya ay makarating sa langit. Maraming salamat.